Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pag-uusapan ang tungkol sa isang balita kay Shiba Inu. Ayan po mga ka-crypto, Shiba Inu is up by 6% since dropping to 50 digits tapos 695. Fueling hope of recovery. Ayan, nagbibigay raw po ng pag-asa na si Shiba Inu ay makaka-recover dahil sa pag-angat nito ng 6% pagkatapos nitong bumagsak. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan mga ka-crypto, basahin natin kung ano ang nilalaman ng balitang ito. Sabi po rito ay, Shiba Inu has continued to register gains since plummeting to, yan po, 50 digits. Tapos 695 on September 11. Ayan. Nakapag-register na raw po siya ng gain mula nung bumagsak ang market price ni Shiba Inu noong September 11 sa ganitong presyo. Ayan, triggering hope among investors of a mounting recovery campaign. Kaya ayan, nag-trigger po ito or parang ito yung nagbigay ng hudyat yan, o signal na may pag-asa para sa ating mga investors yan, na makaka-recover na ang Shiba Inu. Yan, ang market price po ng Shiba Inu. Yan, sabi niya dito ay, after displaying tremendous fighting spirit. Ayan, napakaganda po ng pagkakadescribe dito. Tremendous fighting spirit. Ayan, parang malakas yung fighting spirit ng Shiba Inu against the bears between September 4 and 8. Ayan, may matinding naganap po na labanan. Ayan, noong September 4 hanggang 8. Ayan, nagkaroon ng yan sabi rito, tremendous fighting spirit. Ayan, nakipaglaban po si Shiba Inu sa mga bears. Ayan, pwersa ng mga bears. Ito po yung puwersa na nagdudulot yan or nagpupush sa market price ni Shiba Inu para bumagsak. Ayan, mga bears. Para sa mga holders po or mga investors ay yan, ayaw na ayaw po nila sa bears kasi ito po talaga. Merong namang maganda na naidudulot yung bears. Yan, kasi kung pag bumabagsak, pinapabagsak po nila yung market price. Ayan, sabihin natin na market price ni Shiba Inu ay nakakabili po tayo ng mura. Yan, murang presyo. Pero ang hindi po maganda rito ay kung pag sobra-sobra naman yung pagbagsak ng market price nito. Ayan, SHIB gave in to selling pressure. Ayan. Nito yung ipinakita po ng mga bears noong September 4 hanggang 8 ay ayan, natalo po or bumigay si Shiba Inu yan sa labanan na ito kaya nagkaroon ng selling pressure leading to a major decline. Ayan, isang major decline ibig pong sabihin ay malaki po yung kanyang binagsak rito. Ayan. These declines persisted until September 11. Ayan, nagpatuloy daw po yung pagbagsak na ito hanggang September 11 when the asset collapsed to, yan po ulit, 50 digits tapos 695. Ayan, mababang presyo na po yan. The last time Shiba Inu saw 50 digits 695 low was in mid-June. Yan, following the collapse on September 11, stage a comeback, closing the day above 50 digits tapos 7. Yan, but still retaining an intraday loss.
Ayan, sabi po rito ay nagkaroon na raw po ng pagbagsak. Hindi po pala ito yung kauna-unahang pagbagsak ni Shiba Inu sa ganitong presyo. Ayan, sa 695 na ito. Ayan, sapagkat nangyari na po ito. Huling nangyari po ito ay noong kalagitnaan ng buwan ng June. Ayan, at muli itong nangyari ngayong September 11. Ayan, sinabi po rito ang pagkakadescribe ay collapse noong September 11. Ayan. Pero pagkatapos nitong bumagsak, ayan, nag-collapse sa pangalawang beses, yan, sa ganitong presyo ay nagpakita naman yan, ng comeback si SHIB. Yan, sapagkat yung kanyang closing day, yan, yung tinutukoy niya po na closing day dito ay yung candlestick natin. Yan, daily candlestick natin ay nagsara po ang market price nito sa ganitong presyo. Ayan, 50 digits pa rin, tapos 7. Ayan, at least mas mataas. Yan, parang renown of lamang natin yung ito. Yan, but still retaining an intraday loss. Ayan, intraday loss pa rin po yung kinalabasan. The comeback spilled into the next day as Shiba Inu continued to register a daily winning streak. Yan, ito po yung magandang balita. Ito yung comeback na tinutukoy dito. Sapagkat sa mga sumunod na araw, ayan, si Shiba Inu naman ay nakapagtala, ayan, nakapag-register ng daily winning streak. Yan, araw-araw na nanalo. Yan, or sabihin natin na umangat. Yan, mga ilang araw, magkakasunod na mga ilang araw yan na umakyat ang market price ni Shiba Inu. The asset printed 4 consecutive winning candles from September 11 to September 15. Yan, September 12 po pala hanggang September 15. Yan. Yung mga araw na ito ay nagpakita ng magkakasunod na panalo or winning candles. Yan, winning candlestick. SHIB saw a compounded 5.43 gain within these 4 days. Ayan, 4 na araw na magkakasunod na nagpakita ng recovery si Shiba Inu sa kanyang market price. Dahil dito ay yan, nagkaroon siya ng compounded na 5.43% gain. Despite a slight bump facing the ongoing increase, Shiba Inu has sealed a position above yan, 50 digits, tapos 7. Currently changing hands at ayan na po yung currently na palitan dito kay Shiba Inu. At this price, SHIB is now up by 6.33% from the lowest price na nangyari na ito. This reality has fueled hope that the asset could be recovering. Yan, dahil daw po sa pangyayari na ito, ay ito po yung parang nagpapakita na si Shiba Inu, yan, ang asset na ito ay maaring makapag-recover na, or ito ay mula sa kanyang pagkakabagsak ay maaring umakyat naman ito. Yan po ang sabi rito. Bullish Shiba Inu MACD crossover. Ayan, MACD crossover. Ito po ay isang technical indicator. Yan, ang MACD na ito. At yung tinitignan po rito na signal ay kung pag may crossover sa kanyang mga nabubuong mga line charts. Ayan, ang sabi dito ay, moreover, data from the Shiba Inu daily chart further compounds this investor confidence. Notably, the moving average convergence divergence or MACD indicator shows bullish signal. Ayan, nagpapakita raw po ang MACD ng isang bullish signals. Ayan, ibig sabihin ay bullish signal ay paakyat. Ayan, nagbibigay ng paakyat na posibleng umakyat yan, sa mga susunod na araw ang market price ni Shiba Inu. Ayan, nakita po yan sa indicator na si MACD.
The MACD line recently crossed above the signal line in the 24-hour time frame. Ayan. Nakita po yung bullish signal na ito sa 24-hour time frame na chart. When this crossover occurs during a downtrend, it typically implies a potential shift in momentum. Ayan, kung pag nakita raw natin yung crossover dito, ayan, ay nagpapakita raw during downtrend. Ayan, ay nagpapakita po ito ng potential shift or pagbabago sa direksyon nito or trend nito. Ayan, nakita po yan sa 24-hour chart time frame. Kapag sinabi po nating 24-hour chart, ay daily chart time frame na rin po yan. It sends a bullish sign. Ayan, nagpapakita raw ng bullish signal indicating that the downtrend may be losing strength or potentially reversing. Yan, dahil sa nagpapakita po ng signal ang MACD ng bullish sign ay nagpapakita po ito na ang downtrend, yan, kasi downtrend po ang market ngayon ni Shiba Inu. Downtrend. Ibig sabihin ay bumabagsak po. Matagal na po nating napapansin yan. Yan, matagal na kung pag sinusubaybayan po natin ang market price ni Shiba Inu ay ayan, alam natin na ito ay bumabagsak. Kaya sabi niya dito ay yan, mukhang nanghihina na yung downtrend or yung pabagsak na puwersa ni Shiba Inu. At maaring may potential na ito para bumaliktad. Yan, bumaliktad or mag-reverse yung kanyang trend. Yan. Kaya kung pag magre-reverse ay mula sa downtrend na direction nito ay uptrend naman siya. Ayan. Ito po yung Shiba Inu na daily chart. Ayan, base po ito sa datos ni Binance. Ayan. At ito po, ayan, yung daily chart. Candlestick natin dito sa itaas at yung nandito sa ilalim ay yung MACD na technical indicators. Yan, isang technical indicators. Marami pong gumagamit ng MACD. Yan, napakasimple lamang po kasing gamitin yan. Makikita natin dito na meron itong dalawang line chart. Yan, yung kulay orange at saka kulay blue. At sa tuwing magkakaroon ito ng crossover, ay meron po itong signal. Yan. Dito siya nagpapakita ng signal. Ayan, katulad na lamang ng nandito. Yan, meron tayong arrow sign dito na kulay green. Dito sa leftmost side natin ay meron siyang itinuturo dito na isang signal. Yan, na paakyat. Kung mapapansin natin, yan, dito sa ilalim. Ayan, nakahati po kasi yan sa dalawa. Meron tayong upper portion at saka lower portion. Ayan, yung parang naghahati po rito, ayan, yung makikita po natin dito yung kulay green na ito. Nahati sa dalawa. Upper portion at saka lower portion. Ngayon, yung nandito ay nasa lower portion at nakikita po natin na nagkaroon ito ng crossover dito. Ayan. Kaya nagbibigay ito ng signal na reversal or uptrend. Kaya kung pag mapapansin natin ay ito ay yan, umakyat nga siya. Yan, ganun rin dito, mapapansin natin na nagkaroon siya ng crossover kaya bumagsak siya. Ngayon ay yan, sa kasalukuyan ay current natin. Ngayon, present ay nakikita natin na may nabubuo na naman na crossover dito. Kaya yan, ganyan lang po kasimple yung MACD na indicator. Binabantayan lamang po natin kung pag may nagkakaroon ng crossover sa kanyang mga nabubuong sa kanyang mga linya na ito. Ayan, ganyan lang kasimple si MACD. The last time this phenomenon occurred was on July 12. Remarkably, SHIB registered a massive 73% intraday increase on July 13, riding on the XRP lawsuit victory. Yeah. Unfortunately, the MACD line dropped below the signal line on July 24, with SHIB dropping since then. Ayan. Nung July 12, ayan, hindi po natin makita yung date.
Ayan, basta ang sabi rito ay nangyari po ito noong July 12. Sa tingin ko ay ito po yun. Dito po yun nangyari noong July 12. Ayan, at parang sinasabi rito ay mauulit yung nangyari dito. Yan, yung parang nangyari dito ay parang ganito na rin yung mangyayari sa ngayon. Kaya yan. Remarkably, the registered massive 73% intraday increase on July 13. Ayan, riding the XRP lawsuit victory. Ayan, yung umakyat po talaga lahat yung nung nanalo yung kaso ni XRP. Ayan, yung kaso sa pagitan ng XRP at saka SEC. Ayan, yung nanalo po yung si XRP nung unang trial nila. Yan. Ay nanalo. Pero yan, nag-appeal po kasi yung SEC kaya may pangalawa. Yan. Pero yung unang trial ay yan. Ito po yung tinutukoy niya rito. Na nagkaroon ng 73% na intraday increase. Yan. Dulot po yan ng pagkapanalo ni XRP. Ngayon, unfortunately, the MACD line dropped below the signal line on July 24. Ayan, bumagsak naman po siya. Ayan, sa tingin ko ay dito po yung nag-appeal. Ayan, nag-appeal yung si SEC. Ayan, nag-appeal kaya bumagsak. Lahat naman po ay naranasan ito ng halos lahat ng mga cryptocurrency. Hindi lamang po si Shiba Inu. Ayan, now that the MACD line is back above the signal line, speculation of another recovery has gained steam. However, the bullish crossover is currently not as pronounced. As a result, caution is necessary to avoid making wrong trade decision. Ayan, in addition, Shiba Inu witnesses declining trade volume. Ayan. Bumabagsak raw po yung trading volume ni Shiba Inu. This trend has persisted since September 12 as the asset's 24-hour volume remains below the $100 million mark. And the low trading volume suggests decreased interest and participation, potentially indicating a lack of confidence in Shiba Inu. Ayan. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay yan, ginamitan po ng technical indicator. MACD, nag-iisa lamang po siya na technical indicator. Ayan, yan po ang naging basihan natin dito. Ayan, kung bakit may posibilidad na aakyat ang market price ni Shiba Inu. Ay, yan, ang masasabi ko po rito ay ayan, may posibilidad kasi yung MACD na ito ay parang marami po kasing gumagamit ng MACD kasi napatunayan na mataas po yung accuracy nito. Ayan, kaya meron po talagang mga traders na MACD lang yung kanilang gamit. Ayan, wala nang ibang mga indicators sa kanilang chart. Tanging si MACD lamang. Ganyan po sila katiwala. Ayan, ganyan po sila nagtitiwala kay MACD. Yan, hindi na sila gumagamit ng mga support lines, hindi na sila nagpa-plot ng support at saka resistance lines, mga trend lines na gaya ng ating ginagawa. Ayan, kaya ayan, ako rin po ay base na rin po sa aking mga karanasan ay masasabi kong talagang may mataas na accuracy na rin po ang MACD. Yan, pero ayan, ang masasabi ko rito ay kung sakaling aakyat, yan, magkakaroon ng recovery si Shiba Inu, ay sa tingin ko ay bahagya lamang itong aakyat. Ayan, medyo kasi yung kung titignan natin sa ating higher chart time frame ay mas matindi pa rin yung signal natin na bearish ang market or bumabagsak ito. Kaya kung sa tingin ko ay kung makaka-recover si Shiba Inu ay pansamantala lamang ito or bahagya ang kanyang aakyatin. Ayan, aakyat siya ng siguro konti lamang. Ayan. Pero babagsak rin ito. At sa tingin ko ay magsa-sideways talaga siya. Ayan, magsa-sideways siya mula ngayon.
Kaya yan naman po ang aking masasabi dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.